Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Mathematics, First Quarter, Week 1, Day 1. Identify simple two-dimensional shapes which is a triangle, rectangle, square of different size and in different orientation. Ngayon mga bata, matatalakay natin ang iba't ibang mga hugis. Sa iyong pagpunta sa paaralan, malamang nakakita ka na ng mga palatandaan sa kalsada tulad nito. Una, tingnan mo ang karatula na nagsasabing slope, kung ilang gilid mayroon ito. Ano pa ang napapansin mo sa gilid? Pangalawa, paano naman ang karatula na nagsasabing yield? Ilang gilid ang mayroon ang figura? Pangatlo, ang slow down, that's the road, ay isa pang hugis. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga gilid ng figure na ito? Tandaan mga bata na ang two-dimensional na hugis ay mga hugis na mayroong lapad at haba ngunit walang lalim o kapal. Narito ang mga halimbawa. Una ay ang parisukat o square. Ito ay binubuo ng patayo at pahigang linya. Mayroon itong apat na magkakapantay na gilid. Pangalawa ay parihaba o rectangle. Ito ay binubuo ng patayo at pahigang linya. Dalawang mahaba at dalawang maikling linya. Mayroon itong apat na gilid. Pangatlo ay ang tatsulok o triangle. Ito ay binubuo ng pahilis at pahigang linya. Mayroon itong tatlong gilid. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Para sa pangkat 1, gumuhit ng 5 bagay na hugis parihaba. Para sa ikalawang pangkat, kumuha ng 5 bagay na hugis parisukat sa loob ng ating silid-aralan. Para naman sa ikatlong pangkat, gumawa ng 5 hugis tatsulok gamit ang mga popsicle sticks. Ngayon naman ay sasabihin ng mga bata kung anong hugis ang tinutukoy sa mga sumusunod. Una, ito ay binubuo ng pahilis at pahigang linya. Mayroon itong tatlong gilid.
Tama mga bata. Ito ay tatsulok. Pangalawa, ito ay binubuo ng patayo at pahigang linya. Mayroon itong 4 na magkakapantay na gilid. Tama, ito ay parisukat. Pangatlo, ito ay binubuo ng patayo at pahigang linya. 2 mahaba at 2 maikling linya. Mayroon itong 4 na gilid. Tama mga bata, ang sagot ay parihaba. Tandaan na ang 2-dimensional na hugis ay mga hugis na mayroong lapad at haba ngunit walang lalim o kapal. Halimbawa, tatsulok, parihaba, at parisukat. Ngayon naman ay piliin ang hugis ng isinasaad ng larawan. Narito naman ang inyong takdang aralin. Gumuhit sa kwaderno ng isang bahay gamit ang mga hugis tatsulok, parisukat, at parihaba. Day 2. Compare and distinguish 2-dimensional shapes according to features such as sides and corners. And compose and decompose triangles, squares, and rectangles. Mga bata, ano-anong mga hugis ang ating natutunan mula kahapon? Ilarawan ang bawat hugis. Una ay ang parisukat o square. Ito ay may 4 na pantay na gilid at may 4 na sulok. Pangalawa ay ang parihaba o rectangle. Ito naman ay may 2 pantay na gilid. May 4 na sulok din. At ang pangatlo ay ang tatsulok o triangle. Ito naman ay may 3 gilid at may 3 sulok. Ngayon mga bata, tell the basic shapes that you will see in the pictures. Number 1, roof of the house. Number 2, hat of wizard. Number 3, flag of the Philippines.
Number 4, picture frame. And number 5, sail of a boat. Ngayon naman mga bata, isulat ang letra ng tamang sagot. Ngayon ay balikan natin ang ating mga pinag-aralan. Tandaan na ang tatsulok ay may 3 gilid at 3 sulok. Ang parisukat ay may 4 na pantay na gilid at 4 na sulok. At ang parihaba ay may 2 pantay na gilid at 4 na sulok. Ngayon naman ay tukuyin kung tama o mali ang mga nakalagay sa pangungusap. Ngayon naman, narito ang inyong takdang aralin. Kulayan ang bagay na kapareho ng hugis. Day 3. Count up to 100. Includes counting up or down from a given number and identifying a number that is 1 more or 1 less than a given number. Ngayon ay bibilangin ng mga bata ang popsicle sticks na makikita sa larawan. Ngayon ay magbilang naman tayo. Sabayan niyo ko mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mahusay! Ngayon naman ay subukan niyong bumilang simula 1 hanggang 20. Tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, bilangin ang mga nasa pangkat at isulat ang simbolong bilang nito. Para naman sa ikalawang pangkat, kulayan ang mga bola ayon sa hinihinging bilang.
Mga bata, bilangin ang mga counters sa pangkat at isulat ang wastong bilang sa loob ng kahon. Tandaan mga bata, sa pagbibilang, bukod sa pagsasaulo ng net sequence, kailangan din isaulo ang itsura ng bawat numero. Ngayon, narito ang inyong gawain. Bilangin ang bawat bagay at isulat ang numero sa loob ng kahon. Narito naman ang inyong takdang aralin. Sumulat sa kwaderno ng bilang na 1 hanggang 100. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!